Si Doña Chudora at saka po si Jose Rizal nagbabasa po ng The Moth and the Flames. Then dito rin po siya sa room na to natutong magbasa. Ay, itong place na to? Yes. Oh, ang galing. Ang kinauna-unahan naging guro po ni Rizal ay ang kanyang nanay. Dahil po kung ano po itsura, kung gano'n po maganda yung bahay. Bakit mo meron? Ito naman po paboritong kumambay si Rizal nung panahon. Uy, ganda. Ito po paborito niyang kumambay kasama po yung kanyang yaya na si Yaya Alvitra. Oo, ganda din. Tapos, ang paborito niya pong kainin na butas ay ang mabolo. Ito po ang mabolo. Mabolo. yan, original kapon. Pwede tumapak? Yeah, di po pwede. Ito yung height niya talaga. Oo nga. Parang kasi like ko lang. Binibinigyan pa natin ng questioner si Sir. Ang height po ni Rizal ay 5'5". Hello mga ka-Discovery! Welcome to my channel! Ngayon mga ka-Discovery, nandito tayo ngayon sa may bahay ni Dr. Jose Rizal. Bali mga ka-Discovery, dito siya ipinanganak at lumaki dito sa may Calamba City. Yan mga ka-Discovery, sisilipin natin yung museo ni Jose Rizal dito sa loob ng bahay niya. Yan. Iyan mga ka-Discovery, samahan nyo kung ikutin yung loob ng bahay ni Dr. Jose Rizal at alamin natin kung ano yung mga kasaysayan na malalaman natin sa loob. Kaya tara mga ka-Discovery, let's go! Iyan mga ka-Discovery, tawid tayo sa kabila. Yan, basahin lang natin yung yung historical marker. Ito. Saka itong nakalagay na to. Yan. Republic of the Philippines, Department of Education and Culture, National Historical Institute, Calamba Rizal Shrine. Yan. Yan, at adobe rin yata itong matibay na bato to. Itong pader na ginamit dito sa bahay ni Rizal. Merong pintuan. Pero doon tayo papasok. Yan, basahin lang natin yung Philippines Historical Committee 1951. Birthplace of Jose Rizal. Restored by Executive Order Number 145 of President Elpidio Quirino with funds mainly contributed by school children of the Philippines. Inaugurated 1950 Architect 1F Nakpil. Yan. Yan, ito yung loob nyan. Ayan, papasok tayo sa loob. Let's go. Yan si Kuya. Kuya, magre-register. Okay na? Thank you Yan, yan, maraming tao ngayon. Batang Rizal, the Child Rizal, Bahay Kubo. Dati kasi Bahay Kubo to eh. Itong bahay niya ginawa na lang bahay bato, ginawa ni Architect Nakpil. Yan, gallery.
Ay. Pasok na tayo sa loob. Okay na daw kasi maraming tao. Yun, entrance. Museo ni Jose Rizal, Calamba. Yun, Karwahe Giles. Yun o, gandang karwahe na ito. Gawa pa sa ano, magandang kahoy. Yun o, may mga ano tayo, pasukan, entrance. Ito yata yung mga magagaling na tour guide ah. Tour guide po kayo, ma'am. Good morning po. Yun, mukhang marami akong malalaman dito. Para may brief history lang. Okay, sige. Hindi kasi umikot na kasi ako sa Intramuros, Museo ng Katipunan. Yung mga vlog ko kasi may ano, may tour guide na kasama. May tour guide na kasama, so sasama. Kasi si ano, Dr. Rizal, ito yung pinaka-importante. Buti na tayo. Ano nyo pong pangalan nyo, ma'am? Call nyo na lang po ako Astrid. Estudyante po kayo, no? Ako ay from St. Vincent College. Parang doon yung pinunta ko, Museo ng Katipunan, mga estudyante o JT. Ako naman po si Seychelle po from Laguna State Polytechnic University. Ilocan Campus. Yun, magagaling tong mga to, mga anong course ba yun? Tourism, no? Tourism po. Ayan. Then, ito naman po sir is happy po ng 110 family po. 100%. At kami po mismo po yan. Wow. Family tree? Yes. Ito yung pinakaluma, no? Opo. Okay, Kung gusto niyo pong hanapin po yung original po, ay nasa National Library. ano na lang to, anong tawag doon, yung replica, no? Opo, Replica tawag. National, ano po, ma'am? Library. Sige. Di pa ako nakapunta ron eh. Then next po is, dito po pa, pinalagyan po namin siya ng ganito para po mas maiintindihan po ng mga kids. So, ayan, ang mayor po natin si Gulat ako ron. Mayor Rosalia Rizal po. Mayor po ng Calamba. So, kamag-anak niyo po si Don Francisco Mercado, which is the father of Jose Rizal. So, si Doña Chodora at si Don Francisco Mercado, meron po siyang 11 anak. Ito. Ayan. Dito po sa side na yan, nakikita po natin ang 11 na anak kasama po ang kanilang mga asawa. So, ang una po is si Saturnina Rizal, Hidalgo, Pasiano Rizal, Narcisa Rizal Lopez, Olympia Rizal Balyo, Lucia Rizal Herbosa, Maria Rizal Cruz, Jose Rizal ay ang pampito sa magkakapatid, at Concepcion Rizal, Josefa Rizal, at Trinita Rizal, at pinakabunso ay si Soledad Rizal. May naobserbahan ako rito. Ito ang official na asawa ni Jose Rizal. Ito. Si Josephine Brandt. Yan yung declare, no? Isang taga-Germany po. Oo nga eh. Na nakilala po na sa Mitagita. Then, peak conception po is namatay po siya ng mga 3 years old po siya. Ilan po namin alam kung ano po yun. Pero wala naging anak si Rizal, no? Sana po. Meron sana, sayang, no? Si Josephine, kaso po nalaglag dahil po sa kaselosan niya sa mga kapatid po na lapit na lapit. Na-stress po si Josephine. Pero sayang, no? Sayang, no? Yun nabuhay. Dumami lahi ng matalino. Ang dami na niyang ano. And then, ito po yung kanyang mga kanin mo. Then yung pinakalolo po ni Don Francisco ay may pupong check. Yan po. Si Domingo lang po. Then si Doña Chodora po is may dugo naman po siya Espanyol na si Guillermo Alonso po. So yung asawa po is di po namin makita kaya po question. Oo nga eh. Sayang. So ayan, dito naman po makikita naman po natin ang si Doña Chodora at saka po si Jose Rizal nagbabasa po ng The Moth and the Flame. Then dito rin po siya sa room na to natutong magbasa. Itong place na to? Yes. Ang galing. Ang kinauna-unahang naging guro po ni Rizal ay ang kanyang nanay. Dahil po is teacher din po siya noon ng mga
ng Spanish then ng English po. Then okay. tinuturuan din po siya mag-correct ng grammar through Spanish and English. Laki talagang katungkulan ng ano po, nanay. meron po tayo, purpose po nitong Rotary po is para po sa mga blind person, para malaman po nila, ma-visualize po nila kung ano po yung nasa loob. Yan. And then, ito naman po yung context na po nito, For Braille, parang kung mabasa niya lang kung yung pinagsasabi po na. Yes. Para malaman po Okay. nila. Okay. Galing, Every touch po is meaning po yung by letters. galing ano. Anong tawag sa ganito, ma'am? Lampara. Lampara po. Lampara. Yan. Then next po is mga scrapbook po na mga kapatid po niya except lang po kay Peso. Yes po. Yung mga nandito po is yung mga copy ng handwritten. Then yung pinaka-gesture po ng written po, yun po yung original. In a short trivia po, sumulat po si Pepe sa kanyang ate na si Maria na 4 na buwan daw po siya hindi naligo sa Europe dahil po malamig ang clima. So, Tagal na. mababasa niyo po siya dito. Diyan. And then, meron din pong kapatid si Rizal na namatay sa edad na 3 years old. Yun po ay si Concepcion. Nasa? Ito po si Ay, Concepcion. ko. Namatay po siya noong 3 years old. Wala lang po siya dito. Ito po yung kanyang. Wala pa kasi mga picture dati, no? Ito po yung kanyang sulat kami. 3 years old siya? Yes po. Nakapagsulat na? Dahil po si Doña Chodora po, mahilig po talaga Oo, galing, no? Yung anak. Then, at 3 years, sa 3 years old po is 2 years old, marunong na po magsulat si Panahon kasi ni Rizal yung na-discover ba lang yung picture Baka nung panahon na yun, wala pa talaga. And then, ito naman po ang kanilang panganay, si Saturnina. Isang Businesswoman po. Then, dalawa lang po sa kanila ang iba po ang trabaho. Si Pepe po ay isang doktor. Then, ang kanyang gusto po ay si sa teacher naman. Puro may ano, no? Then, the rest po mga businesswoman na. Then, Puro may degree. So, dito naman po makikita naman po natin ang baptismal record ng araw. Ganito. Ayan. Puro reflect. Inilagay po siya sa katabing simbahan po ng si St. John Parish Church po. Ang kanyang pare po na nagbinyag po sa kanya si Father Rufino Colentas. Parang naka-libro pa. In June 22, 1861, after 3 days to birth po. Puro sulat kamay dati, no? Yes. Pati mga ano. If ever gusto nyo po siyang dalawin po sa kabilang simbahan po, yung mismong pinagbinyagan, pa-assist na lang po kayo doon. Sige ba? Yes po. Apa. So, proceed na po tayo dun po sa Gallery. Kamali. Gallery 2, which is yun po yung Kamali. Yun po yung naging restaurant po yung araw. Dito po nagtitinda si Doña Chodora yung araw po. Dito. Ito po ang gallery po namin ang papaligid kami. Ito yung ano. Ito po yung bahay, yung layout po. Original layout po nito. Ayan. Ano din po, Rotary din po yun. Pwede po rin po hawakan po Ng blind mga person blind para person. malaman po nila kung ano po itsura, kung gano'n po kaganda yung bahay. Correct mo, meron. Galing. Tapos ito naman po yung timeline po ng Haliwa, which is yung 1742 to 1890. So, in 1730, 1740 po, is part pa po siya ng Kapuyong Laguna. So, Kabuyaw, Laguna. part pa po Kalamba. siya ng Kapuyong Laguna. In separate town na po siya, nabili na po siya ng isang Dominican sa halaga po ng 51,263 pesos. Ang mura, no? Sambayan So, na. hectares po niyan is 16,420. 16,000. Ang mura naman. Isang bayan. Then, nung lumipat po ang pamilyang Rizal or Mercado po, na galing po sila sa Binyan po, sa mother side po ni Don Tudora. So, every year po nila, pinauupahan po ng mga sa 1,400. Yung bahay nila sa ano. Opo, ito po. Ito. Po yung Hacienda de Calamba. Mura, no? 1,400. So, ano nila binabayaran po ni Francisco si Javier Ramirez po. Hindi po yung landlord na binabayaran. So, yung mga
shop po dito sa bahay po is si Don Francisco po ang gumawa po, yung pinakaligaw po. Then tumulong na rin po siya sa pagkukumpuni po ng bahay. Ang nirentahan lang po ito sa mga fryer lang. Sa mga praile dati, Then, no? ito po yung plantahan po ng matubo. Doon po. Ito po yung una po ng factory po ng sugar. Yan yung business nila, di ba? Yes po. Saan lugar yan? Dito rin. Hindi ko po masyadong... Pero Kalamba yun, alam ko, Kalamba rin. Opo, Kalamba. Ayan po, sa Kalamba po, sugar factory in Kalamba. Noong 20th century. Diyan sila inaras eh. Inaras sila ng mga Spanish dahil sa lupa. Then, ano po kasi sila, sir, is pinalayas po sila dito dahil po dito po sila nakakabayad na ng renta nila. So, dahil po humina po yung kita po nila sa pagbibigas po. Then, humina na rin po ang pag-ano po ng kanilang sugar ng mga puso. So, pinalayas po sila dito. So, kaya po sila nakakapunta sa mga norte, sa south, ganun po Yun sa mga palipat-lipat, Mindanao no? po, kaya po ganun. Ito po yung sample po ng resibo. Nang ano pa? Resibo po. Resibo po. Sa Hacienda de Calamba. Kasi ang tawag po dito is Casa Hacienda de Calamba. Ito po ang tawag dito. Parang print na rin, no? Hindi sulat yung Happy na lang po. So, ano ba yan? Hacienda ka sa Lambarin. then yung narito naman po yung ibang mga figure po dito ng Calamba. Yan. Ito po ngayon yung tank. Isa yung bahay, no? Opo, ganyan na ganyan po talaga. Then, ito naman po, original na galing pa po nila yan. Ito po yung sa kumpayo po nila sa bigas. Ano ba? Sa bigas po. Sa bigas yung panggiling. Opo, Ang galing, oh. Pwede wakan. Yes po, pwede. Pwede, pwede. Bakal, no? Bakal? Ano, bato po naman. Bato. Galing. Dito naman po, makikita po natin, naka-slice kung saan ang mga naging contribution ni Rizal sa buong parte ng Laguna. Bayan ng Halimbawa Laguna. na lang po dito sa Paite. Ang Paite po is kilala po na maraming pag-uupit kasi po carving capital of the Philippines ay ang Paite. So, naging estudyante niya po ay si Thomas, Mateo, at si Jose. While nasa Dapitan po si Rizal. So, dito naman po sa Pagtanhan, dito naman po nakatira si Leonor Valenzuela. Ang kanyang second love. Second, ha? Second lover. Laber. Yes po. Then, yung na-share trivia po dito sa from Calamba, Tennessee, to Santa Cruz. Pinalakan po si Doña Chudora. Dahil po sa maling akala na nilalasot po niya ang kanyang So, Grabe, doon po layo. nag-start nung nagtanim ng sama ng loob si Pedro. Si Rizal, no? Si Rizal. Oo. Nasa ano nga yung Gumbur sa Then, ito po pala is Kabuyo. Simbahan po ng Kabuyo. Hindi pa Kalamba, no? Kabuyo pa. Then, dati daw po ito is, hindi po siya talaga po church lang. Then, library na rin po siya. Library na rin. Pero sa ngayon is, church na lang po talaga. So dito naman po sa Nangkarla, nakilala niyo naman po si Pedro Tobino. Taga Nangkarla. Noong 1884. Ito naman po na ginagamit po ni Doña Chudora. Yan. Pang ano? Delicacies po, yung mga kakanin. Kakanin po, Mga yung mga kakanin. rice flour. Ano po yan? Bato rin, no? Yes na po. Ginigiling po nila din yung... Ang gaganda. Ang galing, ano? Yes po, ginagawa. But then, yung next naman po is yung paggagawa po nila ng rice cake. rice cake, yung talk. Yung ginaganon. Binabaw yung Oo. ito po Ginabay yun. Meron po sa parang kumati sa yung parang sa beans po. Mga original po yan, no? Yes. Then, ito naman po, picture po or portrait po ng parents po ni Pepe. Ito po si Don Francisco, si Doña Chudora po. Yan. Tapos ito naman po yung kamison at ito ang luntiang kimono ni Doña Chudora na one of
original na kaskutan po. Original pa, ano? Actually, guys, may color po siya. Is color pa. Green po. Dahil sa sobrang katanda, kasi sobrang tagal na po, naging white na po. Natanggal yung pinaka, ano. Kumbaga parang pumukas na po yun. Then, Dito naman po tayo. Ito po yung dating itsura ng Kalamba. Ito po yung dating itsura ng Kalamba. Makikita po natin, ito po ang simbahan, St. John the Baptist. Ay, At ito ganito lang po yun, ha? Opo, ito po sa Kabila, oh. Ito po yung itsura po. Ayan. And then, sa likod po yan, ito po ang museo. Museo, bahay ni Rizal. Rizal, Ayan. Tapos ito po ang school. Ngayon wala na po school. Tapos ito po, kung mapapansin niyo po, dikit-dikit po yung bahay. Ayan, kasi po yung plaza or market. Yes po. Puro pawid pa, ano? Pawid pa yung... Pati po ang kanilang sakayan po ay wala po talaga makikita tricycle, jeep, mga karuwahe po. Nakunan pa yung ano, yung ano tawag bundok dito. Apo, bundok makiling. Makiling, Ayan. no? Makikita po natin po sa taas. Then, sa may simbahan naman po, sir, isa na lang po ang na-preserve sa simbahan ay yung cross po na sa ilalim. Ito, preserve pa yan. Nandyan po pa rin po siya, nakasabit pa rin. Tagal na nun. Yes. So, mas nauna po yung simbahan bago po si Pepe. Yeah, medyo historical na po. Kapag gusto nyo po magkasal po doon, medyo pricey ang price. Pero marami pa naman po pinakasal to. Then, ito naman po ang Laguna Tibig. Ang gunita po ni Dr. Sir sa dito ni Pepe ay mga kabuhayan po din po ng Tagalog. So, ang kadalasan po ay pangingisda at lagi po na lang nahuhuli ay ang tilapia, Tagalog na bangus, Puro tabang. ayuni, at marami pa po iba. Puro tabang. Sa ngayon po is tilapia, bangus, ayuni, madalang na po ang ayuni mo ngayon, nagtatago. Pero ngayon pa rin tilapia na lang po yung mga tilapia. Mga taga dito rin po kayo, Kalamba, ano? Ang taga ano po ko, taga Sinilo, taga Paiten. Laguna rin. Sa Sinilo alam po ko nag-aaral. Ako po yung taga-Kabuya po talaga. Kabuyaw. Malalapit lang din dito. Tapos ito naman po yung bundok makiling. Ang diwata po at alamat ng Diwata. namin. Ito pala talaga ang diwata, ano? Ito pala yung, siya po, ano diyan pala kinopya si Diwata eh. Ang may kasabihan po siya daw po yung goddess ng mga plants. Opo. Nagbibigay buhay. Sa Makiling, no? Sa Makiling, no? Kasi dito po sa bundok makiling, makikita daw po natin na isang korteng babae na nakahiga. Sa kanya. Oo nga, no? Galing. Kunan mo yung mga angulo. Ito po yung bandang Then po, ang kilala po ang Laguna sa hot spring. Oo nga. Kaya po hindi po siya pumuputok dahil po Pansol. madami pong hot spring. Pansol, no? Tapos dito naman po yung ibon. Nakikita po natin. Nakikita po natin nung panahon, pero ngayon meron pa rin po tayo natitirang iilan na lang ng mga ibon. Ito po ang pipit, mayang bato, mayang kosta, at mayang simbahan. Pero marami pang maya, di ba? Marami pa. Sobrang dami Yung niyo. iba po ay hindi na po nag-exist. Mga endangered Yung na. mayang pula po is madalang na lang po makita kasi medyo napaka-rare na po talaga nila. Then, ito, yung mayang hirap na rin po siyang hanapin ngayon. Kumbaga parang ang natira na lang po na mas kilala po dito ay mayang simbahan, kosta, bato, at pipit. Yun na lang. Then, ito po nakikita pa po ito. Kulyawan. Kulay dilaw. Opo, nakikita ko po yan. Nakapag-alaga po ako ng napatay. Ayos Ayan. Tapos dito naman po makikita naman po natin ang picture frame ni Doña Chodora na tinuturuan si Rizal magkasal ng apakan at tinuruan niya rin po si Rizal kung paano po magkasal. Tapos, ito naman po ang gawang sa kapilyan ni Leonor Rivera na one of his daw na Lately na po niya nalaman nilang dalawa na magpinsan po pala sila. Sino po magpinsan? Si Leonor Rivera po, ang the greatest one. Ganon. Ang pinakaminamahal niya talaga.
So, ito po sa patilya, niregalo po kay Rizal. Purpose po niyan is pambahay lang po yan, yung sapatos na yun. Wala po siyang swelas kasi ang silbi po niyan is yung ito pong malambot na yan, ginaganon lang po para pambahay lang po yan. Galing, no? Then, next naman po, bilang estudyante po siya. So, pumasok po siya sa Ibang Binyan, UST, then Patria Dios Letran, then sa Ateneo Municipal or Ateneo de Manila. Ang dami Then, pala yung pinasukan. meron din po siya pinasukan din sa Spain na yung sa University of Madrid. Doon po na tinuloy yung pag-aaral niya sa doktor sa Mata. Tapos ito makikita naman po natin, ito yung kasuotan ni Rizal, rayadillo kung tawagin. Mas makapal po sa coat natin ngayon. Makapal po yung tela po niya na sobrang init. Tapos nag-aral po si Rizal ng medisina para po magamot po ang kanyang ina. Kasi meron pong katarata ang kanyang ina na bulag. Malapit na po mabulag. Yun na parang na siya nagla-lighten. Yes po. Kaya po pinursige niya po yung sarili niya para makapag-aral ng Naging medisina. doktor. Then, ito po yung malapit sa kanya. Ito po si kanyang first love na Uy. si Segunda Katigbak at the age of 40. Na-meet lang po niya yan sa kanyang ate, nakalaro lang. Taga Batangas yan, di ba? Yes, So, si Leonor Valenzuela ang pangalawa. At ang pangatlo ay ang kanyang pinsan na si Leonor Rivera na lately niya lang pong nalaman na magkasin po. Meron Mag-aanak po pa. silang call sign nung araw. Ang call sign po nila is Taimis. 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 Matamis na pagmamahal nila. Yun. Dito naman po makikita naman po natin ang kwaderno, which is yung notebook. Journal. Tapos ito po ay replica na lang po. Ang original po ay nasa National Library or National Museum. Museum. Makapunta nga. Di pa ako punta ron. Then, ayun po ang kanyang original book na as Avocado at Ito original to. Yes po. Uy, kaya pala may salamin. Then, ito po yung copy po ng diploma po niya nung sa Ateneo de Manila po. Then, ito pong picture na to is nung 7 years old po siya at then nung 17 years old. 17. Yes po, sir. Pogi pala. Oo, no, pogi. Parang iba yung itsura niya dyan, no? Kaysa sa mga ibang ano. So ito naman po yung mga librong binabasa po ni Rizal nung siya ay nag-aral sa kolehiyo. Ano yan? Hindi na replica yan. Replica lang. Okay. Dahil po is nasira or nasunog po yung mga original. Oh, sayang. Dahil po, so bakit nga po na-reconstruct yung bahay po ni Dr. Si Rizal? Dahil po nadami po to nung pabomba po ang Amerikano. Dahil po naging hideout or high point po ng mga Hapon po ang Kalamba. World War II, no? World War II. Oh. So, ang isa po sa nag-reconstruct or nag-engineer po namin dito si Juan Macgil po. Sikat yun. Ang daming nagawa nun sa Maynila eh. Isa din po sa kamag-anak sa Hindi na? kamag-anakan po nila. Sino nag-reconstruct? Ganun. Nung hawak po nila, reconstruct po yung bahay po. Buhay pa po yung isa niyang kapatid sa Philippines. Then, kaya po na-reconstruct na nakapokus silang funds dahil po sa mga donation po na pinibigay po ng mga estudyante. Tapos ito naman po makikita naman po natin ang talaan ni Doña Trining record book. Yan, dito po isinusulat yung mga pautang. Ano to? Replica o tunay? Kasi po, tunay po, sir. Oh, So, ang okay. main purpose po na dito sa ground floor nila is tindahan po nila. So, ang purpose po niyan ay dyan po inililista lahat ng mga naibebenta ni Doña Trining nung araw. Ayos, no? Organize, ha? Ito po, original signature po ni Trinidad Rizal. Ayan. Sister po. Sister po. Sister, oh. Ayos, galing talaga nila. Next po natin is balance. Pero pag tayo po sa second floor, ay meron po itong, dapat po hindi po ito makadestino dito. Kasi po para raw po mas mabilis makapunta yung mga bisita dahil ito po yung main entrance. Dati po. Dati, oh.
Pero sabi po sa amin ng isang kapag po ni Rizal, si Rizal po, may mahilig po talaga mag-unag sa kanilang hagdan. Si Rizal. Opo, tinutulog po siya sa mga ano po nila, mga katulog po. Mas maganda pa nga yung mga ganitong sahig eh, malamig eh. Opo. Ayan. Dito po natin makikita yung formal dining area at yung iba't ibang mga kwarto po nila Rizal. At ang living room. So dito po muna tayo sa formal dining area kung saan ito po ay unang tanggapan ng bisita ni Rizal. Meron po tayong galinera. Yung purpose po niyan is para po sa mga bisita ni Rizal na may mga manok. Opo, naman. As a gift lang po As a gift. Doon po nila pinapasok. Sa ilalim. Apo. Opo, Ayan. doon po nila pinapasok yung manok. Para hindi po tumakas, para may tinola pa po sila. Yes. Ang tawag po dun ay galo. Galo. Ibig sabihin po ay chicken. Chicken. So, ayan naman po yung salihiya, ang ginamit po ni Rizal sa kanyang clinic sa Hong Kong. Ito po yung upuan Ayan po, niya. salihiya. Original po. Yung Original. mahaba. Oo ba? Kaya may ano eh. Para Ayan. preserve. Ito naman pong Yung book, box ay meron po yung nasa nasa 1,000 copies. Then, yan po yung mga libro na yan eh, yung mga paborito pong basahin ni Don Francisco de ni Pepe at ni Pasiano. Dito naman po natin makikita ang sala, living room. Ayan. Pero dito po muna tayo sa girls' bedroom. Kung saan ang unang kapatid ni Rizal na babae ay si Saturnina. Dito po siya. Natutulog. Single bed lang talaga. No? Yes, Yes po. Si Saturnina lang po ang may karapatang humiga sa kanya. And yung mga kapatid ko niyang mas nakagata po sa kanya is nasa baba po or nasa sayo. Naglalatag po sila ng balik. Kapag po hindi po sila magkasya dyan, niusod lang po nila to, then po sila maglalakad. Sagrado ang higaan ng babae eh, no? Yes. Tapos ito po ay sewing machine, pagmamay-ari po ni Trinidad. Ayan. Original din po yan na kagamitan ni Trinidad. Tapos may ano pa. No? Tapos ito naman po ang divan, sofa, Bed per coach. Yan. Original Yan na din. lang po ang original, Ayan. dalawa po. Hindi po kasama yung sofa. Ganun. Replica na lang po. Ayan. Okay. Then, ito naman po, if ever kung puno na po doon sa formal dining area, dito po ang extension po na if ever may party po, dito po sila kumakain. So, ang original na lang po dito is yung na marble tables and the wood table. So mapapansin niyo po kung bakit kung magkaiba ang upuan ng mga dito. Dito po yung mga kababaihan at dito po yung mga kalalakihan. Separate pa rin. No? Dahil po ang mga Spanish po noon is mas mataas po ang tingin nila sa kalalakihan po ang may sa kababaihan. Pati nga sa hagdanan, di ba? Iba yung hagdanan ng lalaki, iba yung sa babae. Oo. May ibang bahay ganun eh. Then the rest po is replica. Yung mga Then, yung mga paintings po is dominate na lang po dito from outside science. Pero yung mga about dito sa mga paintings po niya is relate po sa kasaysayan po din ni Rizal po nung habang po siya yung nabubuhay. Okay. Tapos yung makikita po natin yung paintings na yan, pinapakita po dyan na lagi pong nasagot si Rizal kasi matalino po si Rizal. Then, ang kanyang paborito Pag-picture. Oo. Pag sa recitation, laging siya, ano, pinakiyaw niya na lahat. Na. Tapos ito naman po, si Jose Rizal, Ferdinand Blumentritt at si Dr. Maximo Viola. Then, yung makikita nyo po dito sa kabilang painting, ito po si Pepe at saka yung kanyang sister na si Soledad po. Si Soledad. Kasi po si Pepe po ay mahilig po magkulong sa kwarto, magsulat na magbasa po ng mga libro. So, sabi po ni Soledad, ano ka ba? Bro, sabi na, ano, kuya, kumain ka naman. So, pinahatigan niya po ng pagkain. Nahatiran po niya ng pagkain. May sariling mundo na sa kwarto. Ano? Mahilig po talaga siya magbasa po ng mga libro. Imagination lang, no? Bedroom.
Dito po natutulog si Pasiano po. Pero ipinalabi niya po kay Rizal po mismo yung higaanin. Kasi meron pong kondisyon si Rizal na mas malaki po ang ulo ni Rizal, hindi po akma sa kanyang katawan. Kaya po lagi niya rin po kasama si Yaya Altitran, yung kanyang yaya po. Kasi po meron nga po siyang kondisyon. Sakitin din po. Sakitin din po siya. And ito po kung makikita po natin ng wash tub po yan. Original po yan na galing pong Hong Kong sa clinic. Ginamit din po niya sa Europe. Yan. Habang po siya nandun. Yan. Then, towel rack po niya, original din po, with the signature po na name po nila, JR. JR. And then ito naman po yung escritorio, writing desk po ni Rizal, kung saan gagawa ng mga letter. Pero hindi siya replica. Original. Pati po ito. Original. At saka po yun. Saka Then, ito. yung bed po na ginamit po hindi niya na. hanggang 9 years old po, kaya Ayan lang. Ito po, itatlo lang. Tapos okay. ito po para makapapo ng mga blind person po kung gano'n po kaganda yung itsura no kama. Then next po, parent restroom or master bedroom. Dito rin po siya pinanganak, Christmas Eve. Ilan June 19, 1861, 11 p.m. to 12 midnight. So, doon po, nag-50-50 po si Dona Chodora dahil po di po ugma yung ulo niya kumpone sa kanya. Talino So, kasi. tinulungan po si Doña Chodora ng kumadrona na si Aling Celedonia. With the help of Aling Celedonia, nairahot naman po yung panganganak ni Doña Chodora. So, pinagkuhaan po ng pangalan po ni Pepe. So, kasi ito ay kay St. Joseph po, yung isang simbahan po na lagi pong pinupuntahan po ni Doña Chodora. At yung kanyang prostasyo ay galing sa St. Peter Prostratius po. So, kaya Kasi po, po, Jose feast day po nung Protasio. araw po na yun. Feast day po. So, yung pangalan po nun, marami po ay misunderstood na ang sabi daw po ay apelido daw po ni Rizal yung Protasio. Pero second name lang po yun ni Rizal. So, ayun. Kaya po pinangalanan si Rizal ng Jose Protasio. Jose Protasio. Saka screen name yata niya Rizal eh. Opo. Kasi si General Pasiano pinahunting eh. Tapos ang pinaka-original na po dyan is yung cabinet na may salamin. Ayan. Pero pag mag-asawa na rin yung higaan, ang malaki. Ako, nanay at tate po ni Rizal, dyan po na to. And then, meron po tayong almario. Yun pong may storage po na mga banig. Ayun. Almario ang tawag. Almario po ang tawag. Then meron po So, yung makikita nyo po dyan is yung meron. And meron po dito tampipit. Ano yung tampipi? Yan, travel luggage. Then yung pang Saan eh? Ayun, tampipi ang Parang tawag. banig. pagod po yung Ayan, kababaihan. tampipit po. Malalim na Tagalog yan. Then ilalagay po nila yung dalawang legs to sa mga Ayan po yung travel luggage ng panahon. maging Nakaganon ang hawak. And yung butaka naman po, yung chair, butaka chair. Dahil po kanya yung damit po talaga. Ay, hindi po yan. Ayun po yung mahaba po yung may mahaba. Ay, ang tawag po siya ay Butaka chair po. butaka. Butaka. Yan naman po, ang purpose naman po yan is para sa mga lalaki lang po. Kasi nung araw po yung wala po silang salawal. So kumbaga, diyan po umuupo, nagpapahinga, bubuka lang po sila, and then yun na po. And ginagamit din po siya sa panganganak para maluwal din po. Walawal ng mga aayos. Oo, kala ko yung yung gumaganon. Hindi pala. Yung balon po? Yung balon. Parang ngayon. So ayan po, ang original po dito is yung cabinet. Ay, yung cabinet na lang. Sa gabi po may sumisilip po dyan. Ay, joke lang. Joke lang po. Joke lang po yun, syempre. Tapos ito po yung arinola, tsaka yung plancha na lalagyan lang po ng mainit na uling. Plancha pala dyan. Yan, plancha po lahat. Oh, ang galing mo. Iba pa Para lang ito. po ma-maintain yung kanilang temperature po ng plancha, nilalagyan po sinalagay po nila doon sa langgana na may yelo, na may tubig po. Para then, after po nilang naipitik po nila, potuyuin, then lalagyan po nila ng parang kandila po. Yan. Then para mag-smooth po rin po sa kanilang gusto ng Okay. Oo. Kasi pagka maselang kasi yan. Yung temperature niyan, wala sa ayos eh. Opo. Pero mga lola ko talaga noon, gusto ko yung ganyang plancha.
Talagang kami po talaga. May third floor pa ba to? Wala, no. Wala na. Then next po dun tayo sa family dining area or informal dining area. Laki din pala ito. Yes. Itong bahay po is 66 per square meter po ang malaki. Ito naman po ang kanilang family dining area. Kung saan pamilya lang po ni Rizal ang pwedeng kumain po dito. Ito private. And siyempre po yung mga ate po, nandito po nagtitismis na nagmamarites po. Yes po, namamarites. Kung Anong ganap sa ngayon? So, ayan po ang ceiling fan nung araw. Ang tawag po dyan ay punka. Ganun? Ito po. Meron po yung dalawang lubid sa tabi. Meron din po silang dalawang nani, yaya. Hinihila po nila para po mag-release ng wind. Galing, no? And then, meron din po tayong damawana sa Spanish. Sa English po is demijohns. Alin? Original po yan. Yan lang po ang original. Yung mismong Yung lagyan? Bottle? Yung dalawang glass na malaki. Okay. Lagay po yan ng liquor. Mga alak. Galing. Lalo na po yung paborito ko ni Don Francisco, lampanok. Lampanok po. Mga natural. Then next pa, kitchen. Kung saan po nagluluto ang nanay ni Rizal na si Doña Teodora Ana. Then ang katulong po niya sa pagluluto ay si Valentina Sanchez po. So, ayan, makikita po natin dito ang filter stone. Water filter po yan. Ito. Filter stone na may, pag nilabas po yung tubig, malamig na po. Galing Parang paso, no? Kinukuha pa yung tubig from well, sinasalin pala dito sa malaking banga, yung sinasalin din po nila doon. Galing, ano? Tapos meron po tayong rice storage. Kaingin yan pong malaking kaingin na yan. Ilagay po ng mga palay. Tawag po nila is kamali. Kamali. Rice storage. Tapos dito po nagluluto si Doña Teodora. At ayan po ang kanilang lababo. Ayan. Batalan. Diretso sa baba. Doon po sila naglugas. Then yung patusok-tusok po, doon po nila nilalagay yung baso para patikin po nila. Tutulog. Tutulog po. Then yung sa ilalim po nan is, meron din pong halaman yun. Nadidiligan na, no? Opo, parang po nadidiligan din. Diretso na. Ito po is original na collection po ni Soledad. Bunsong kapatid ko. So, mahilig po siya mag-collection ng Chinese na unique na furniture po sa kusina. Yes. Yan. May iba't ibang dinnerware. Opo. Then, ito pang medicine cabinet. Original po. Original na medicine cabinet. Ayan, doon na to. Dahil po noon is, hindi pa po siya yung katulad po natin na hindi natin na biodesic na may foil na po. Sa kanila po is dinudurog pa po. Or yung mga herbal pa po, yung mga fresh herbal pa po. Ilalagay po nila dito. Then, ito naman po, same lang naman po siya kaso is nireserve lang po na from donated na lang po. Okay. Mga school. So, ayan po yung serving tape po nilalagay po ng mga kanin. Lalaki, no? Yan, lalaki. Kasi malaking rin sila, pamilya eh. Tapos yan, after po nito, labas po tayo sa azotea. Yung tatawagin ay terrace po ngayon. Yan. Yan, ito po yung... So, makikita po natin dito ang paliguan at palikuran. So, In a short story or in short trivia po dito sa kanilang CR is nung nasa baba po nito ay meron po kulungan ng baboy. Then kapag po sila uupo at dudumi, diretso po sa kakainan ng baboy. Then kinakain din po ng baboy yung ina. grabe na. So, ayun po, yun Walang po yung sayang, naging source of income po nila. Ang pagbababoy po. Yan. Then, kung kasabihan din po nila dati is yung baboy pa ay kumakainin po ng basura. Yung mga garbage pa, kumbaga yun. Gabi. Tapos dito naman po, paboritong tumambay si Rizal nung panahon. Uy, ganda. Dito po, paborito niyang tumambay. Kasama po yung kanyang yaya na si Yaya Alvin. Ganda din. Tapos, ang paborito niya pong kainin na butas ay ang mabolo. Ito po ang mabolo. Ayan. Mabolo. Yan, original pa po.
Walang bunga. Ay, may bunga, no? Yes po. Marami naglalagpakan nga po yung ibang mga ano. Oo. Isang beses nga po natamaan ako. Sakit. Pero, ibig sabihin, kasama siya sa kasaysayan, no? Yes Yung puno po. na yun. Kasi, Original pa po. Dalawa po sila. galing, no? Tapos ito, Yung well na po. Actually, ano na po yan, nag-iba na po yan dati. Pero, natabunan na po yan dati. Oo. Pero nung panahon na Nire-reconstruct po. Hinukay ulit. Hinukay pa. ay, no kayo din. Tapos naging ano na lang po siya ngayon, fishing well. Uy, lakasan exit. Tapos dito makikita naman po natin ang Mount Makiling. Uy, So, dito po rin po pinapansin madalas yun, ah. magtumambay ang kanilang mga ate. Dahil po sa magandang tanaw. Pero dati siguro, hindi, matagal na rin yan, no? Puno na yan. Nakaharang. Iba po dyan itanim na lang po. Pero kung wala yung kitang-kita, no? Ano siya? Opo. Elevator po. Ginawa na lang po siya sa modern life po sa Ngayon na lang to, para no? po sa PWD, hirap po umakyat. Buo pa siya, no? Ay, dito po makikita po natin yung nipahat na gawa po ng kanilang mga magulang para po sa kanilang mga anak. Original. Playground. Playground. Antique na Antique lang na lang. po. Copy na lang po. Replica. Kahit po. Tapos dito po makikita po natin yung statue ni Rizal at kasama niya po si Berganza. Berganza or Usman, in Tagalog term is Banta. Galing, no? So, ayan po. Then, next po natin is gallery 5 and 6. Gallery 5. Kung saan makikita po natin ang unang paglalakbay ni Rizal. Then, ang kanya life-size height po. Pasay tayo muna. Yun. Gallery 5 and 6. Yun. Sa makikita niyo po dito, isang room po meron pong free art lesson by Trainer Tanya po. Siya po yung teacher for the art as a free niyang sinuturan yung mga bata. 1 p.m. Ngayon. Oo. Sa mga bata. Yung mga nasa loob po, mismong artwork po yun. Tuwing kailan? Saturday. Okay. Hanggang 4 p.m. Ito na po tayo sa gallery 5. Sa unang paglalakbay. Ang dami pala, no? Yes po. Then ito po, sir, is gawa po niya, ukit niya sa bato. So, nakakasad lang po is nasira po yung original. Nireconstruct na lang po. Sino Ang ba? tawag po din sa kanya is Lady Science of the Dead. Nakikita niyo po siya sa simbolo po ng UP. UP. University of the UP. Philippines. Tapos dito naman po makikita naman po natin ang bulansa. Reproduction replica na lang po yan. Pero ganyan po ang itsura po ng medyas ni Rizal. At ito po ang kalsador, pangkalsa po ng paa para sa masikip na sapatos. Ganun. Galing, Pansuting po ng sapatos. Galing. Original. Original na gawa po, naggumawa po siya ng sarili niyang version sa buto ng baboy. Galing, no? Yun po, yung parang yung buto po na yan, yung galing po dun sa parang pigi. Yung buto po sa bandang dewang ata po yun. Yun. Ito po sir, ano po pinaka-function niyo po na height? Yan po ang life size, height, weight. Pwede tumapak. Yes po, pwede. Ito yung height niya talaga. Oo nga. Parang kasi like ko lang. Binibinigyan pa natin ng questioner si sir. Ang height po ni Rizal ay 5'3". 5'4". Oo. So, Tamang-tama. ayan kung statwa po yan, kinuhaan po yan nung naglakbay po siya sa Barcelona. Ganda nga ang forma sa ibang bansa. So, bakit nga po nila nalaman yung pinaka-real height po niya? Meron po bumukay po sa kanya na meron po isang science,
science na sinukat po yung mismong mga buto po niya. Oh. Na hanggang 5'3" to 5'4" daw po. Bali po yung nasa search po natin yung 4'11". Oo. Then, ito po. One of his original clothes. Uy, original. Tapos, ang waistline po niya is 26 daw po. Sobrang pitit po ng Rizal. Kitid lang, ha? Against the light, ha? Ayan. Pero late ng katawan niya, no? Opo. Pero malaki po yung ulo. Talino kasi. Then, original po niya. Ay, ito original. Opo, original po yan. Then, ito po, dito po niya ilalagay yung kapat. Oh, may lagayan pa. So, Galing. di po siya yung original na sombrero po noon. So, pinakustomize niya po talaga para fit po sa kanyang ulo. Ito, ano to? Takip po niyan pa. Takip. Tapos dun po naman sa likod, makikita po natin yung formal jacket po dito. Sa. Ayan po. Ay, ito. Ayan. Yan. Against the light. Then, sunong kalahati na paglalakbay po niya, doon po na sinulat ang first chapter po ng Dolly Takbe. At nandito po ang buhit po ni Juan Tunas. So, lahat po ng character po na nandito ay may simbolo po ni kay Pepe. Ito po si Piloso Tasio, as symbolize po ng papa po niya. Then po si Doña Consolacion ay para po sa kanyang nanay na si Lode or si Doña Tutora. Then si Basilio po ay yung batang po siya. Walang alam-alam po. Then ito po si Maria Clara, as symbolize po si Leonor Rivera. Then ito po si Doña Victorina at kasama yung asawa niya ay yung po yung kanyang ate. Then ito po yung kanilang asuteya. Then yung taong bayan po ay yung bayang Pilipino. Then ito po si Padre Sol, ay sinisimbolo po ng pari po niyang tiyo. Then ito po si Sisa, sinisimbolo po sa mga kababalihan po ng Minulesco po yung mga pride po. Then ito po si Elias, ang kanyang idol na si Kuya, na si Pashay. Ito po yung pinsa lahat ng karakter, ito po yung kanyang paborito. Si Elias. Si Elias, ang kuya niya? Kuya po. Si Pasiano. Pasiano Rizal po. Ito po si Basilio. Kanyang nagwawala anak si Sisa. Ngayon ko lang nalaman, di ba? Yan yung nasa No Limit Hungary. Yung pala yung screen nakatagong Ilan lang po yan sa mga pero marami pa po sila. Marami pa. Ang hirap kasi. Kaya mahirap unawain ng No Limit Hungary kasi meron kang aalamin sa likod ng tauhan na yun. Then, so, proceed po tayo dito. So, ito po yung ibang kabuhayan mo ng mga dito noon. Kapag natanim, ang pag-ikaw po na baboy. Baka isipin niyo po aso, hindi po yung aso, baboy po yan. Yan yung alaga nila. Opo. Then, nandoon. Then, ito yung kasuotan ko noon. At noon po may sabong na. May sabong na. Kaya po na gawa rin mo yung galinera para sa magsasabong. Ito pang social to eh. Opo. Pero imagine mo po, paano yung suotin yung kanyang sombrero. Then, next po ay ang kanyang second jewelry. Ang pangalawang paglalaki po siya. Uy, dami pa. Ikakapuro at tayo. Uy, ibang bansa na to ah. Ito po ang second journey po niya. So, sa second journey po niya, pinagpapuloy yung pag-aaral po niya sa medisina, sa para po sa mata. Dahil po may nanay po na is na nagkakaroon na po ng katarata nang nilamig lalo po na po yung paningin. So, wala po, mahaba po ay kaya tawag ito. Surgeon ba yun din sinatsaga po niya na gamutin. So, wala po siyang tinurok na anesthesia po. So, kada hiwa dun sa mata, ramdam daw. Ay, ibig sabihin, wala pa talaga dati. Grabe, sakit po. Sobrang sakit po na talagang tinitiis lang po ni Doña Glidora po ang kanyang
paggamot ko sa Grabe, hirap pala ng doktor Then, dati. ang thankful lang po is nagamot po niya. Galing. Sa kanyang lolo. Kanyang plan. At least yung goal niya, nagawa niya. Opo. Yun yung goal niya magamit yung niya. Then, ito po yung dating Malacanang po. Saan lugar? Sa may Maynila po na. Yan yung design. Kauna-unahang Malacanang. Then, yan. At ito naman po yung habang po siya nag-aaral, naglalakbay po siya. So, habang po siya naglalakbay, nakarating po siya sa Germany. Yan po. Na-meet niya po si Pastor Homer. Isa po niyang kaibigan po doon. Na, ito pa yung isang labita po niya, nag-inig na lang po dito ng pamilya po niya as a symbolize daw po ng friendship nila. Dahil po may firma po niya. Yun po. Si Jose Rizal, sobrang lalim ng connection niya eh. Yes. Kaya yung lawak ng kaisipan niya, sobrang lawak. Kasi kailangan niya magkaroon ng maraming connection para mapuntahan niya yung mga lugar na dapat niya mapuntahan. Yes po. Tapos dito naman po, magtulungan naman po tayo sa photo album po kung saan kami po ni Rizal sa Europa. Yan. Diyan po nilalagay yung mga journey niya po nung araw na yan, tapos nilalagyan na po niya ng caption. Pero may original talaga siya. Yes po. Tapos ito naman po, si Ferdinand Blumentritt. Ito yung Schoenfeld kasulatan Ferdinand. niya, Yung pag may papadala siyang mga hayop. Yes po, yan. At saka yung susi. At ito naman po yung gusto ni Jose Rizal na gawa ni Tolentino. Nangyari po sa Alabas. So, ay. Ito. Parang ivory Cold cast marble po. Tapos, galing. Gawa din po ni Anastasia. Dito naman po tayo sa Census de las Islas Filipinas, kung saan si Antonio de Morga po ang Against po sa Pilipino po. Kumbaga, ang nakalagay po sa book na inilagay po niya, sa context po na nakalagay sa book po niya na masasama po ang mga Pilipino. Itong Islas Yes po. Philippines. Yan, ito po yan. Okay. Kasi po, naniwala po siya na first impression na ang tingin niya po sa mga Indio ay mabababang uri. Pero si Rizal, humingi po siya ng permiso kay Antonio Morga na humingi po ng copy. Kaya po nakakuha po siya ng chance na gumawa ng bagong version po ni Rizal. So binago niya po, pinatunayan niya po na ang Pilipinas ay hindi po ganun sa kung ano po yung nilalaman sa Antonio. Galing. Mahabang pag-aaral yan. Then, sa bandang likod po, Yung dalawang famous book naman po ni Rizal. kaso lang po is copy lang po. Replica na lang. Ang totoo po ay nasa National Museum. Nasa National Museum. Or National Library. Ito yung Gumbursa, Yes po, ang tatlong So, ito po ang Lolita sa English po nun is translated touch me not, or sa Tagalog, wag mo kong salingin o wag mo kong hawakan. Huwag Wag mo kong hawakan. Hawakan pala yun. Kala ko salingin yung parang huwag mo akong Yung galitin. sinasabi po ni ma'am, ito po yung copy ng book. Ito. Manipis lang, Manipis lang siya. Ano yan? Sa Espanyol yan, Nakasalin sa Espanyol. Yung para review po niya ulit. Yung para sinasabi po niya sa ibang bansa na hindi po gano'n ang Then, so makikita niyo pa, same na po na sa Malaverse gallery po na meron na po. Para po sa mga blind person po. Para ma-figure po nila yung Oo, ang galing. mga
Merong ano. Every station po, every area po meron ganito. Para hindi po sila ma-left behind. Ang nasa content po niya doon is puro po negativity of the Filipino. Ano sila? Currency or pera po. Uy, pero. Tapos ito po yung mga medals. Mga medals po yan na natanggap ko ni Rizal. Kaso nga lang po is nirewardan lang po siya nung namatay po siya. Grabe, saklap na. So kung mapapansin nyo po dito sa DOS, dito po nakalagay si Rizal. Kasi po sa unang panahon, nung unang panahon, ang nakalagay po sa 1 peso ay si Apolinario Mabini. Pero since lagi pong nakikilala si Rizal, siya na po yung laging inilalagay sa Dahil piso. po is, na mga Pilipino po is hindi po nakakahawak ng malalaking bill. Katulad po ng ang bagong agila po ngayon ay 1,000. Pero ay lumilipad po. Yeah. Kaya po nilagay po sa piso. Si Pepe. Pero makikita naman po si Apolinario Mabini sa 10 pesos. Meron pa rin. Tapos dito naman po, Donation na lang po. So yung book, customized passport. Then ito po, yung kanyang mga donate na lang po dito ng mga school. Then yung kanyang short story na The Monkey and the Tortoise. So yan po yung kwento na ito sa Matching at si Pagong na nag-aagawan sa puno ng saging. Si Matching po ay kinuha po yung kalahati ng puno o kundi po yung may bunga. Then po si Pagong ay yung wala po yung baba po. Tinanim po nilang pareho. So, si Matching po ay yung kanyang saging ay namatay, ay yung kay Pagong po ay lumago. So, ayun po si Pagong, nagtataka po si Pagong kung bakit kayo nawawala yung bunga ko ng aking saging. At ayun pala, nilagyan po niya ng parang trap, na parang yung may tusok-tusok po, patibong na. So, para malaman po niya kung sino yung kumukuha. Kumukuha. Bunga. At nalaman po niya, ay si Matching. pero sa bandang huli naman po, si Matching at saka si Pagong po ay naging magkaibigan. Parin. Yes. Sino may gawa niyan? Si Rizal din po. Si Rizal din. Matalino talaga, no? Then, ito po is bagong-bago po dito, nung nag-sunrun po noong 2019, donate po dito nung nanalo. Galing. Then, ito naman po, niregalo po ng Bangko Sentral po sa kanya nung nag-birthday po siya noong 150 at 125 po. Mga customized coin po yan. Sabi po doon sa amin is may kahalaga ng ginto. Mahal yan. Sa mga kolektor. Then yung kanyang calendar. Then, El Filibusterismo po. Ito na. Then, nung namatay po yung Bumburza, pinagbawal po ni Don Francisco na sabihin ng El Filibusterismo ang kumbaga po yung tatlong pare. Lalo na po yung pinlido po ni Burgos. Pinagbawal po niya kayo sa PT Pasyasa. Yan po ang mga ilang characters. Basilio, Cabez, San Carles, Simon. May mga screen name din yan. Screen name din. Yes po, mga high school po. Mga grade 9 po is Tolemy Tangere. Then yung mga grade 10 po ay ang NC. So makikita niyo po sa labas na marami pong estudyante. Yun po yun na kanilang last subject or last kanilang exam. Para So, ito naman po, sculpture ni Rizal nung siya ay nasa Dapitan. 4 years po siyang nasa Dapitan. Tapos makikita niyo po, meron po siyang tatlong hayop na alaga. Yan ay flying lizard, palaka, at beetle. then kaya po siya ginagawa sa tinawag na science dahil po sa ganyang rare species. Yung frog ko is Dracophorus rizali, yung flying lizard is Draco rizal, and yung beetle ay Apogon rizali. So, para
ma-visualize niyo po yung apo ko na Rizal, siya po yung salagupan po dito sa Laguna. Sala. Pinangalanan po na Rizal para po pamamay-ari po kasi ni Rizal. Ito naman po yung mga pangalan na ginamit ni Rizal nung siya po ay naglakbay. Pen names po. Iba't iba pong mga perma. Oh, galing. Pen names. Kasi po, para po maitago po yung kanyang identity. Oo, kasi ano sila sa mga Spanish eh. Yes po. Kasi po, ang apelido po ni Rizal ay dapat po ni Rizal, Mercado. Mercado. Kasi po kilala po si Rizal na mayaman po. Para po maitago po niyo yung kanyang identity, nag-ano po siya ng Rizal. So, ayun po yung ginamit niya. Kaya, pero makikita pa rin naman po natin yung Mercado. Pag Mercado. po natin, sinabi po natin yung buong pangalan po ni Rizal. Rizal. Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Apo, Rionda. Yun po. Siya na yata may pinakamabang pangalan. Pangalan ni Rizal. Ito ano? Ito po yung undergarment, which is, ito po yung nagsisabing boxer po nila. Wala po silang underwear, ito lang po yung susuot nila. Galing. Ayan, bago po isuot, ito. Ay, yung formal. Ayan, formal attire po. Parang pinaka-break na to, no? Ayan po muna, bago po ito. Kasi nung unang panahon, wala nga po silang salwal. Ayan. And namatay po si Rizal noong June 30, Okay lang, okay lang. Ilalagay ko na lang. nasa na June 19. Yan, naintindihan ako. Hindi, mahirap magsalita ng ano specific. Kung hahanapin niyo po yung original tapos nung nabaril po siya, is di na po siya yung reserve. Mayroon po tayong kasamihan na namatay po si Rizal kasi po gawa ng po inatasan po siya ng rebellion. Oo. Inakusahan po siya ng rebellion kaya po siya inakusahan ng death penalty ng firing squad. So pinatay po siya ng 3 shot sa Bagong Bayan. Tapos binaril po siya nung nalaglag po si Rizal sa sahig. Minake sure po nila na patay po talaga si Rizal. So, total of 4 shots. Yun po yung naging buhay po ni Rizal. So, meron po siyang sinabi bago po siya mamatay. Consumatum est. Yun po yung sinabi ni Rizal. Ang ibig po sabihin po nun is, it is finished. Kumbaga, tapos na po yung kanyang paninimulan sa Philippines. So bago po siya binaril po, so may nabaril na po siya, marap po siya, para tingnan po niya yung mga sambayan ng Pilipino. Iyon, then check po siya po. As yun po yung buhay po ni Rizal. Iyon. Thank you sa mga estudyante ng anong school po? Laguna State Polytechnic University. Laguna State Polytechnic. Kayo po mo? Then St. Vincent College of Labuyo. St. Vincent College. Okay, yan. Mga magagaling na tourist natin. Tourist guide natin. Yan, sana yung career nyo. Gumanda yung career nyo in the future. Thank you po. Yan, thank you. Salamat. Palulobat na ako eh. Yan. Sige po. Thank you. Bye-bye. Yan mga ka-discovery, tapos na yung ating pag-iikot dito sa loob ng bahay ni Rizal, dito sa Museo ni Rizal. Yan, napakadami nating natutunan sa mga tour guide, sa mga OJT ng Museo ni Jose Rizal. Yan mga ka-discovery, maraming salamat sa panonood at sa pagsubaybay nyo sa vlog natin sa makasaysayang bahay ni Rizal. Hanggang dito na lang sa muli. Thank you for watching.